Pendulum squat o machine squat, ito yung ginagawa ko pagka gusto kong magdagdag ng ekstrang bigat. Kasi pakiramdam ko mas safe siya kaysa doon sa manual. Lalo na pagka close to failure yung gagawin mong technique o klase ng pagbubuhat. Ano ba bang ibang magandang term dyan? Mas safe siya. Wag mo lang ibagsak yung pagbaba para hindi tumumba yung machine. Yun naman yung ano dito. Pag idandahan mo lang siyang ibaba, safe ka pa rin, labas ka or hindi ka naiipit. Hindi kagaya sa manual o sa pre-weight na pagka nag close to failure ka, pag nabitin, malaking problema, pwede kang maipit kasi nga kailangan mong ibalik doon sa sabitan eh. Ito kasi mayroon tong sabitan sa gilid eh, kaya yun yung advantage dito. Tsaka magandang pakakapatong din pati yung tawag ito, ang bakal or ano sa balikat mo, hindi siya ganon ka risky. Tsaka ang iisipin mo lang kasi dito, tulak lang ng tulak, hindi kagaya pagka manual. Kailangan mo talaga yung matinding balance, tsaka matinding coordination sa buong katawan. Kasi pagka hindi mapaganda yung ano mo, pagka tumagilid, pwedeng tumaob din sa kabilang side, sa likod or sa harap. Kaya yun naman yung kagandahan doon, talagang gamit na gamit mo yung buong katawan. Dito naman nakapokus ka lang talaga sa legs. Parang pwede nga siyang matawag na parang isolation talaga, kasi yung focus mo dito ano lang talaga eh, legs lang talaga. Ano ba tama ba? Isolation, yun na nga, yun na nga. Ang ano nga, nakaano ka lang kasi one motion lang yung ano dito gagawin mo, baba angat baba lang. Tapos hindi na magpabago-bago yung ano mo, yung movement. Basta naka-steady ka lang, hindi ka pwedeng mapayuko ng husto. Ang ano lang, ang adjustment lang talaga rito yung ano lang, yung puwet or hips. Ano ba magandang term dito? Kasi yun na, nakapix na kasi yung ano eh, machine eh. Hindi mo na kailangang i-balance pa. No, yun naman yung kagandahan dito. Saka ano pa bang ibang ano dito, magandang benepisyo. Ginawa ko lang kasi siyang drop set para tinamad kasi ako mag ano eh, tawag nito, mag tray set. Parang ang kadalasan ko kasi ginagawa rito, mag start ako sa isang plates, then dagdag ng pa isa-isang plates bawat set bago ako mag regular tray set sa maximum na bigat na kaya ko ng 5 to 8 reps. Yun naman yung madalas kong ginagawa kahapon. Hindi ganoon ka ano yung ano ba, oras or ano, basta yun yung ano kaya naisipan ko na lang i-drop set. Kahit dalawang set lang ako doon sa bigat na yon, at least sulit naman talaga. Tsaka bihira ko lang talagang gawin yun, kaya para maiba naman. Yan na nga sabi ni Arnold Schwarzenegger na i-shock down natin yung muscles natin. Yun yung naisip kong paraan. Hindi ko kasi siya madalas na ginagawa, kaya pwede ko talagang ma-shock yung muscle ko kasi panibago siya bale. Ang common ko kasing ginagawa dito yung drop set, ang ano calf raise. Yun na yung ano ko. Sige. Tapos yung bandang dulo, medyo mabilis na yung execution ko. Ando na, ramdam ko na yung pagod, pangangalay. Yun na yung ano, yun na yung naisip kong paraan, bilisan ko na lang kasi
ah, pump na lang din naman siya, dagdag lang talagang pangangalay sa hita. Ayun na yun. Okay, let's go, let's go, let's go. Pick weights, baby. So, yan na. Pagkatapos ng set, hakot na lang sa plates yung kailangan. So, yan yan.